Sa ako ang i-share is all about being blessed. So nindot kay paminaw no? Bless. But before akong gihangyo si Brother Dindin na lang sa pag-pray before ta mag-start. Yes, oh Jesus. Amen. So again mga igsuon no, ang title nato karon nga akong i-share sa inyo is all about being blessed. So again, pwede ba tanan ta magdungan og storya to say I am blessed? Murag hinay man kaayo. Okay. Dungan ta 1 2 3. I am blessed. Okay. So again, no, my dear brothers and sisters, are we really blessed? So actually, this topic, no, continuation ni siya sa topic ni Sister Elaine last time about Beatitudes. But right now, mga igsuon, actually, kagahapon lang din after ko na-inform nga ako may mo dala sa sermon karong gabi una, but then I really ask God kung unsay nindot nga topic, but it comes on my mind about being blessed. So while nga ako siyang gina-study forward, nganong unsa day deep, no, unsay root about being blessed. So I am wrong di ay. Grabe ra kayo kaya mabaw ang ako ang definition about being blessed. So usually mga igsuon, ang sa ako nga part no, in my own point of view, before na wala pa nina ako sa deep down, being blessed refers to a material thing. Nga nakagraduate ko, I have this kind of thing, I have a house, I have this circle of friends, but beyond that, nada siya deeper definition. So sa second slide mga igsuon, diri nakita ang atoang definition about blessed or being blessed is all about money. It's all about success. And it's all about position. Kung naatay kwarta, ay dato kay tanan kuan ka sila kana bitong gipanalanginan og maayo kay naay kwarta, maka-afford og sakyanan, maka-afford og mamahalong butang. Uy, blessed kay tanan siya kay nakagraduate siya. Blessed kay tanan siya kay nakagraduate siya sa mga nindot kayo nga mga eskwelahan. Blessed kay tanan siya kay naa siya professional nga ginikanan. Blessed kay tanan siya kay nakabot niya ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Third, material thing is all about position. Blessed siya kay naa siya balay. Blessed siya kay naa siya sakyanan. Blessed siya kay naa siya kwarta. Again, it's a treasure pa rin gihapon, wealth. So all those things refer to a material blessing. But beyond that mga igsuon, I'm just gonna ask in the third slide, is everything that looks like blessing is truly from God? Have you questioned yourself while you wish or while you ask in prayer, nga Lord, maintag na ako ingon ani. Lord, maintag na ako'y kwarta. Kitagaan. Lord, maintag na ako'y job. Kitagaan kag trabaho. Moto'y giingon ni pastor last time. Kasadihang gi-pray nato nga naatay dapat trabaho. Pag naanatay trabaho, nakalimot na sa Ginoo. Nawad-an na og time para sa Ginoo. Nanay mga rason nga in His own acceptable or good reason nga para ma-excuse, mahimong excuse.
So muna nahitabo mga igsuon, is everything that looks like a blessing is truly from God. So naay question, dako kay tanan siyang question sa kuha nga tuod no. So what from this question mga igsuon, it really emphasizes that blessing according to the scriptures. Being blessed is all about peace. It's all about peace. Second, being blessed, it's all about purpose. Your purpose why you're here. And next is all about the presence of God. So these three elements are the true definition or a deeper version of being blessed. Peace, purpose, and presence of God. You cannot have peace if you don't have presence of God. Mind you mga igsuon. Sumala ra na sa giingon nga mahilangit ka kung magbuhat lag matarong. And that's gonna be true according to the scriptures. It seems like being blessed, you cannot have peace. You will no longer, you will not be able to know your purpose if you don't have Jesus in your heart. If there's no presence of God in your life, then basically again, there's no peace and there's no direction in your life. In Jeremiah 17, verse 7, it says, "Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." Pasabot mga igsuon, nga dapat ang atoang pagsalig higpit diha lang sa atuang buhi nga Dios. So wala na tay laing pagasangpiton pa kundi ang iyahang balaang pangalan. There's a power of Jesus in the name of Jesus Christ. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Meaning, we have to trust our God. And trusting God is the fundamental and essential. Muna'y ginaingon sa Biblia mga igsuon, nga fundamental and essential. O kinahanglan kita nga mosalig sa Ginoo. As God says, He is the Alpha and the Omega. Siya ang sinugdanan ug ang katapusan. So kung kabalo siya sa hinungdan o kabalo siya sa katapusan o nganong salain pamantala mo dangop mga igsuon, He knows the answer of every struggles that we have right now. He knows the answer of what is the solutions for each problem nga ato ang mga sinati karon mga igsuon. And how to do that? Again, just like what I've shared last time, you have to develop connection to God through prayer. Through prayer, mga igsuon, kinahanglan nato i-open nato ang heart and mind and then talk to God. It's impossible mga igsuon nga moadto tag mga lugar nga nabitaw mga certain place gyud nga para lang magka-reach ka sa Ginoo everywhere, no? Diri sa mga sa tuang kalibutan may panag-iya sa Ginoo. Kung bisag asa ka man nga lugar o nga side, you can reach God mga igsuon. Now, next slide mga igsuon is a question about, are you or are we really blessed mga igsuon? Based atong mga dungog kanina, nga we have peace, we have purpose, and we have presence of God. We're driving deeper into what truly means to be blessed. We've seen that blessing come into the form of peace, purpose, and the presence of God. You can reflect on yourself, mga igsuon. If you really find peace, if you have the presence of God, if you have the words of God, and you know your purpose. Think about your own life. Sa pila na katuig nga inglabay mga igsuon, have you ever extended your hand to others? As God says, nga kinahanglan nato mo empower og atong mga igsuon. Have we ever help other people nga wala tay gina-expect nga return? Just like God. He was being crucified. He made sacrifices.
But wala siya gaingon nga kini akong gibuhat para ang tanang tawo mubalik og luhod diri sa kuha. Whenever it was mentioned in the Bible, mga igsuon. But ang gingon sa Ginoo nga forgive them, Father. Kay wala takabalo sa atong mga gipangbuhat. Ingon ana ka humble and powerful atong Ginoo, igsuon. A proof and a living testament that's He shows an unconditional love, mga igsuon. And sa bless, mga igsuon, no, ato siyang i-breakdown from the word itself, bless. So B stands for a Bible. A Bible is the foundation of life. Remember, mga igsuon, if wala, kung mapalit mo og TV, palit mo og appliances, walay manual, do you think nga walay posibilidad nga madaot inyong TV or inyong appliance? Same sa Bible, mga igsuon. Kung mudiretso lang atraka nga wala ta kabaloon sa dapat ato ang buhaton sa ato ang mga sa atong mga maagian, mga igsuon, no? It seems like that. Even sa mga igsuon, no, sa sales. Before gina-practice namo and gina-orient namo ang mga tao that if you are going to go into the field, make sure that you have the plan. Same sa appliance nga ang gingon, mga igsuon. Before you should operate dun sa ka-appliance, mga igsuon, you have to check the manual. And same sa atong kinabuhi, mga igsuon, sa spiritual. Before ta mo move forward, you have to ensure nga equip mo with those words on how you're going to win the battles in everything nga moabot sa tuwa, mga igsuon. Tanan, mga igsuon, on how we're going to win, naana siya sa Bible. And even mga policies sa companies, ang root ana niya, mga igsuon, nasa Bible. Even sa Philippine Constitution, sa mga balaod, naa sa Bible, mga igsuon. And diri na ako nakuan while I dig down the deeper knowledge into this being blessed, mga igsoon. Dito na ako nakita nga all I thought nga katong sa Philippine Constitution, which is ignorance of the law excuses no one. Naade siya sa Bible, mga igsoon. And I will give you the complete verse later, mga igsoon. In Joshua chapter 1 verse 8, it says, "Keep this book of law always on your lips. Meditate on day and night, then you will be prosperous and successful." By the way, mga igsoon, don't you know that the best-selling book in the world and of all time is the Bible? Ang Biblia, mga igsoon, ang pinaka best-selling books of all times. For a while. Okay. It also says dito, mga igsoon, no, nga keep this book of the law always on your lips. So kinahanglan din, mga igsoon, nga ato ang pagabasahon kini. Meditate, so kinahanglan nato hunahunaon. That's why day, mga igsoon, nga natay utok, kinahanglan din nato hunahunaon ang tanang butang before nato buhaton. Dili lang kay kung unsa atong madunggan, diretso po nato istorya. We have the mind to extract what we heard and what we have being read, mga igsoon. That's how brilliant is our Lord. Kay gitagaan tanyag utok and to connect with sa ilang gingon nga we are here made with freedom. We are made with choice. So wala ta gihimong robot diri sa Ginoo, mga igsuon, nga pareha sa mga tawo karon nga magbuhat og AI. So wala ta gihimo ana kay I think it's so boring siguro, no, kung mahitabo tong ingon ana nga momentum diri sa kalibutan. Now, as I've said, mga igsuon,
In Leviticus chapter 5, verse 17, it says, ignorance of the law is no excuses. So diri na ako siya nakuanan ko nga na encounter ko nga I thought nga kini siya naara ni siya sa ato ang government law. And actually, it is being stated in Article 3 of the Civil Code of the Philippines. Ignorance of the law is no excuses. So wala gid siya may. So munang ingon ko nga tanan gid ang mga gipang buhat nato diri sa company, sa community, sa government, ang pinaka-foundation niya is from the Bible. From the Bible, mga igsoon. And later, I will tell you, I will also share you about this the continuation of this one and how important is the Bible it is. The Bible is the manual of our life. Mga igsoon. Without it, we misuse our decisions. Kung walay Biblia mga igsuon, imagine kung walay balaod, kung walay foundation, walay fundamental sa kinabuhi. Tananta sakto, muna gingon nila sang may tama ka. Muna ilang gingon may tama ka. Pero dili ka tama pag atong ibase sa tuang fundamentals of life, which is ang Bible. That's why it's very important mga igsuon, matod pa sa giingon, nga ato ang pagabasahon og i-meditate nato ang words nga naa sa Bible because it is from our living God. It is the message of our living God. And the purpose of it is all about peace, purpose, and His presence. Because as I've mentioned mga igsuon, pag naa ang Ginoo sa tong kinabuhi, wala tay dapat ikabalaka. Because again, He is the Creator, He is the Alpha and the Omega, mga igsuon. With it, we misuse our decisions, relationships, and purpose. Kabantay mo mga igsuon, sorry, but for those mga drug addict, na ba sila fundamentals of life? Wala. That's why mga igsuon, it's very evident right now, nga sila mismo, ang isa sa mga example, nga naa sila one direction. Limited direction and no purpose. They have their, eventually, naay gihatag ang Ginoo nga purpose sa ilaha. But it turns out, it's because wala sila, na disalign sila, no, of what is the standard given from our living God. Munang nawala sila. Kung sa kuan pa, nawala sa linya, mga igsuon. Nabulag. Okay? So next we have, kung ang B for the blessed is called Bible, and yung letter L is called life. Life is numbered, mga igsuon. Do you believe in that? Life is numbered. We are numbered here. Each person has only one earthly time. So naalantay isa kahigayon diri sa kalibutan Ginoo. No repeat. Dili kung kita mamatay diri, uli na tayo balik na nata dito sa langit or sa impyerno, mga igsuon. You do not know what will happen tomorrow. In James 4:14. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So muraratag, kasi tawagan, mura bitog kuan, kana bitong nilungag nga pag-abri nimo ing kalit og saka. Tapos pila lang ka segundo nahanaw na. Ingon ana kadali mga igsoon ang atong kinabuhi. And for sure right now mga igsoon, nagkagamay, nagkaubos ang mga edad og sa matod pa sa giingon ni pastor kaganina nga mo kumuadto tag sementeryo mga igsoon, makita nato nga grabe na ay mopay wala pa inggawa sa tiyan namatay na. Mopay 3 days pa lang after gipanganak namatay na. Months pa lang gipanganak namatay na. Year pa lang
Gikan sa pagpanganak, namatay na. So inana, nagkagamay. Mo nang karon mga igsuon ang government nato. From 60 years old, gina-fight over na nila nga tagaan nag-pension ang 55. So murag, duol-duol naman siguro. Og naapod ba kay pension nga maabuton mga igsuon. Again, according to in John chapter 10 verse 10, it says, I have come that they may have life and have it to the full. Again mga igsoon, I have come that they may have life and have it to the full. Gitinguha sa atong buhi nga Dios mga igsoon nga naata dire nga ato ang matagamtaman ang iyang gibuhat nga para sa tua. That's why I'm excited also mga igsoon nga sa Muraya i-held nga to ang camp meeting karon. And I'm really praying na to have it more even successful from the previous mga igsoon ug mas daghan patag ma-invite mga igsoon karong umaabot nga camp meeting nato. The Bible serves as a guide that enriches our life experiences, offering wisdom and support in our decisions and relationships. It is not just existence, but about experiencing life in more meaningful way. Muna true nga message sa tuang Ginoo mga igsuon. Nga dili lang ingon nga ato lang ma-experience nga naata diri sa kalibutan. But life in a more meaningful ways mga igsuon. Life to the full, sabi nga nila, di ba? Live life to the fullest. Pero sa paminaw ninyo, for those individual nga wala diha sa Ginoo, lahi ang ilahang meaning anak mga igsuon. That's why ang gingon sa Ginoo, gingon sa tuang sa scripture mga igsuon nga dili lang ingon nga basahon nato ang naa sa Biblia unsay nakasulat sa Biblia, but we have to meditate it mga igsuon. Kay through meditation mga igsuon, it's one way to internalize kung unsay message sa atong buhi nga Dios. Kaya kung ato lang na siyang basahon, tama na sa lips, manglagsik ra na atong laway mga igsuon. Pero kung ato na siyang isulod, atong higupon padulong sa itong una-una mga igsuon, hangtod mo abot na siya sa tuang kasing-kasing. O mupuyo na siya sa itong kasing-kasing, dito na ang target sa itong buhi nga Diyos mo na iyang gusto nga. Ang iyang words, dili lang sa tuang dalunggan, dili lang sa tuang baba, kundili musulod sa itong una-una, hangtod sa itong mga kasing-kasing. Kaya kung musulod na sa itong kasing-kasing maigsoon, for sure, we can attain peace. We will know our purpose mga igsoon. And we keep God in our hearts, in our daily life. And through by that mga igsoon, hapsay ang ato ang pamuyo. Next mga igsoon is we have, again, life without God is less. Life without God is less. When we say, so manatanaw, B for Bible, L for life, E for now is we have enlightenment. So enlighten. Ano kang kinahanglan nato ma-enlighten mga igsoon, no? It's just like same sa pag-drive mga igsoon. Try mo mag-drive, even motor or sakyanan. Tanggalan ninyo ang suga. Can you move forward? Ingon ana mga igsoon, sa ako ang gina-mention, gina-emphasize sa ito ang scripture, na kinahanglan ang ato, ang Biblia, ang pulong sa atong buhi nga Dios, mo'y nag-serve og kahayag sa tua para ma-attend nato ang atong giingon nga peace, purpose, and God's presence, mga igsuon. In Psalms 119, verse 105, it says, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Klaro kay mga igsuon, no? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So siya, ang iyahang words mga igsuon, mo'y ang ato ang kahayag para mo'y tumban sa ato ang mga tiil, mga igsuon. O through atong kahayag mga igsuon, mo'y ato ang maagian para naata sa saktong dalan.
dili ta mahulog sa imburnal mga igsuon kung natay suga nga ato ang ginasundan. Dili ta mahulog sa pangpang kung naatay Dios mga igsuon. It just says mga igsuon, again, if we have Jesus in our life, we have a direction. We will surely have a direction and we will know our purpose mga igsuon. And that direction will lead us to our purpose in life mga igsuon. And with enlightenment mga igsuon, it also entails clarity, klaro og sakto nga directive or kanabitong kung aha ta padulong direction. So paningkamutan gid nato mga igsuon nga naatay permanente Biblia. Dalon ang Biblia, basahon ang Biblia o i-meditate ang Biblia. And meditation is also called devotion mga igsuon. Again, next is we have S for strength. So, same mga igsuon, no? Have you, I think familiar ni sa inyo about the story of a bamboo. Nga, with all those trees mga igsuon, ang pinakalig-on is ang bamboo mga igsuon. And if ang isa ka bamboo mga igsuon, kung imo na siyang kanabitong dalion miton nimo dayon pagkuha nga wala pagid siya nakaudlo, wala pagid siya naka-penetrate og maayo sa ilalom iyang gamot, matanggal na siya mga igsuon. And same sa ato ang faith mga igsuon, ingon ta ka vulnerable, ingon ta kadali. Once usahay na yung mga ginagmay nga matagbuan, usahay mawala, ma-out of passing na. Sumala sa akong example kaganina nung usahay mag-pray ta nga, Lord, tagay kog trabaho, Lord, tagay kog sakto nga sweldo. Pag abot sa kwan, nawala na, di na mo simba kay ang Sunday, maglatagaw na, moadto nag-mall, magpakuan, kay kaya naman. So pero again, that's a material blessing mga igsuon. It's not the true definition of being blessed mga igsuon. So karon na nako na-internalize mga igsuon nga, blessed kay ko kay nako ingon ani, blessed kay ko kay ingon ani, pero sa dihang ako asyang gikuan ko, murag dili day mao nga akong definition day of being blessed mga igsuon. Kay layo ra day kisanan sa tinuod. Layo ra kay tanan mga igsuon. And in Philippians chapter 4 verse 13, it says, I can do all this through Him who gives me strength. So klaro kay mga igsuon na adri, I can do all this through Him who gives me strength. So again, nanata sa BLES. Ang next mga igsuon is another S. And this is called salvation mga igsuon. The scripture emphasizes that salvation is a divine gift received through faith, not from our deeds, highlighting the importance of grace over personal accomplishment. So muna i-emphasize na ako mga igsuon, kaya ako na po na-share last time, nga we will not be, nga dili ta maluwas mga igsuon, it's because we are doing good. Kay nagbuhat tag matarong. Klaro kay diri gibutang sa mabasa sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Example mga igsuon, tanawa atong gobyerno right now, manghatag og ayuda. Selective ra ang matagaan. Even ako na-experience din ako atong pandemic mga igsuon, nga katong mga naay trabaho, dili mahatagan og ayuda. Ang matagaan lang katong walay trabaho. So, syempre kami mga igsuon na disappoint me kay ngano. Kami ba isabi mi sa naghatag og taxes. Isa mi sa nagbayad, among sweldo ginakaltasan. And ang among sweldo among ginahaguan. Grabe among stress ana mga igsuon. Pero wala mi natagaan. That's how very disappointed disappointing mga igsuon ngayon ana ang pamalayan. Muning gingon diri sa Ginoo, no, mga mabasa nga
so that no one may boast mga igsuon. So inana kanindot di ay ang balaod sa Ginoo nga wala siya gipili nga dili. It's not because you are doing good, it's not because inghatag ka sa iya. It's not because gitagaan siya og guarantee letter, no? Or it's not because kay igagaw mi ni Bradinden, igsuon mi ni Bradinden, matagaan siya og ayuda. Dili ingon ana ang pamaagi sa Ginoo. It's ourself mga igsuon nga ato ang dalon atong kaugalingon diha sa iyang tiilan. Mura nay kinahanglan nato buhaton. We just have to bring ourselves to God. Next mga igsuon is we have yung E as empowerment. And it reflects mga igsuon our obligation, our responsibility. No? As kita managsuon diri sa kalibutan, isa ra atong creator kundi si atong buhi nga Dios. It's our obligation nga mutabang ta mga igsuon nga wala tay gina-expect nga kung tagaan ti ka og kamuting kahoy, tagaan ko nimo og kamuting balanghoy. Ay di joke ra brad din ha. Kung tagaan ka og 10 pesos kinahanglan mo balik sa imo 1,000. So wala ingon na. Kung naay nang inahanglan tagaan nimo og 500 inagbalik 600, 5-6 na mga igsuon. So bawal na siya, dili gina siya giingon diri. It's not a type of example of empowerment mga igsuon. Kay naa kay gina-expect nga something in return. And in Genesis 12:2-4 mga igsuon, it says, I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that will be a blessing. I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse, mga igsuon. Kung kinsa tong nagtamay-tamay sa imuha mga igsuon, expect no nga tamayon pud siya mga igsuon. Busa mga igsuon kung naata sa sabakan sa Ginoo, naata sa tiilan sa Ginoo, naata sa magpagunit og magpahakop ta sa tong buhi nga Dios, walay ni isa nato nga maka BI mga igsuon. Kaya ang ato ang Dios, ang ato ang armor. Siya ang magapanalipod sa ato ang mga igsuon. And I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed, mga igsuon. That's in Genesis 12, verse 2-4, mga igsuon. So now, we are down to last one. For the blessed is we have D for destiny. So napaday mga igsuon. So kita di ay tanan mga igsuon, natay kanya-kanyang destinasyon. And in Jeremiah 29, verse 11-13, it says, For surely I know the plans I have for you, says the Lord, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Then when you call upon me, so imagine mga igsuon, no? When you call upon me, so kinahanglan giday nato tawgon ang atong buhi nga Dios. And come and pray to me, I will hear you. When you search for me, you will find me. If you seek me with all your heart, mga igsuon. So klaro kay mga igsuon sa Jeremiah 29:11-13 nga ato yung pagatawgon ng atong buhi nga Dios. Kay dili gid niya pasagdan mga igsuon. Kung tawgon kaniya, expect nga siya naa diha sa imuhang giliran mga igsuon. Sumala ra pud siguro no sa tuwa sa kadaghang pangalan nato dani. Lisod pod kung ang taang nasa utok ni Bradinden si Christian then yang iingon Noviem di gid mo lingi si Brad Christian kay ako mang pangalan iyang giingon. So busa mga igsuon dili nato kalimtan ang balaan nga pangalan Jesus Christ mga igsuon. It's just it entails mga igsuon ani nga verse that a person receives a beautifully wrapped gift but never opens it. The value is there but never experienced. For example, no,
gitagaan ka og gifts sa, for example, tagaan ako si Bradin din og regalo. Dayon wala niya abrihi. That means wala niya na dili niya mahibalan kung unsay naa sa sulod ato unless iyang abrihan ang regalo. Same ana mga igsuon. Kung ang Bible ato ang paliton og ibutang lang nato sa altar, ibutang lang nato sa lamisa, dili nato pagabasahon, and you will never know your purpose. And you will never know how great, how good, and how powerful our God is. God created us with a destiny, mga igsuon. We are destined. We have our purpose. You are here with a purpose, mga igsuon. And blessed are those who found their purpose right now. Without the Bible, mga igsuon, you are less. Imagine ang blessed nga word, tanggala ang letter B. You cannot have life. You cannot optimize your life. You cannot live life to the fullest. Your life has no purpose. You will not be enlightened, mga igsuon, kung unsay dapat ninyong bagabuhaton in every trials nga moabot, mga igsuon, if you will not read and meditate the Bible, mga igsuon. Apart from that, mga igsuon, maluya ka, mga igsuon, kung wala kay Ginoo, no? And the words found in the Bible is all about our living God. Maluya ka, mga igsuon. And pinaka-worst, mga igsuon, if you don't have the words of God, the question is your salvation, mga igsuon. That's why, if you don't want to be less, mga igsuon, and you want to be blessed, then always read your Bible, and always meditate the word in the Bible, mga igsuon. You will not be less if you have Jesus Christ in your life, mga igsuon. And yet, you will be blessed. Again, mga igsuon, before I end this one, I just wanted to remind that through definition of being blessed, it's not about material thing. It's not about money. It's not about success. It's not about positions, mga igsuon. But it's all about peace, purpose, and presence of God. And as I end this sermon, mga igsuon, I want to ask you to stand up. And let's sing a song, mga igsuon, kay ikaw man.